Kitang-kita ni Jose Philip na sapilit ang dalhin ng mga lalaking isang dalaga. Tinangka niya itong tulungan subalit wala siyang nagawa. Isang sulat ang kanyang napulot galing sa babaeng nagngangalang Rebecca Marie Mendoza. Ikakasal na pala ang babae sa lalaking hindi nito mahal at humihingi ito ng tulong sa sulat sa nobyo nitong si Conrad. Dahil sa kanya napunta ang sulat, inubliga ni Joseph Philip ang sarili na iligtas ang babae. Dinukot niya ito sa simbahan bago pa maidaos ang kasal. Pero lingid sa kaalaman ni Rebecca, mas may malalim pang dahilan kung bakit yung ginawa ng binata na sinisikil lamang niya dahil kay Conrad na hindi niya akalaing kapatid pala nito. Chapter 1. Papalabas si Jose Philip ng parking lot nang maagaw ang kanyang pansin ng impit na tili ng isang babae. Napatingin siya sa dakong pinagmulan niyon. Nakita niyang ilang lalaking pinipilit ang isang babaeng isakay sa isang kotse. "Bitiwan niyo ako! Ano ba?" Patuloy na panlalaban ng babae. Pinagkakalmot nito ang bawat maabot. Napahakbang si Jose Philip palapit sa mga ito. Nag-iisa lamang ang babae, samantalang ang mga pumipigil dito ay tatlong kalalakihang malalaking pangangatawan. Ano ba naman ang laban nito? "Bitiwan niyo siya!" Matigas na wika ng binata. Aniya. Nakuha niya ang pansin ng mga ito. "Pakawalan niyo siya!" Mariing nagkatinginan ng tatlong lalaki. Dalawa sa mga ito ay napangisi, samantalang ang isa ay umismid. "At sino ka para pakialaman kami?" Sarkastikong wika ng huli. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Dumapo sa babae ang kanyang pansin. Nasa mga mata nitong nakatuon sa kanya ang piping paghingi ng saklolo. Ang mahaba nitong buhok ay sumabog na sa panlalaban. May suot itong scarf sa leeg, subalit napunit na yon. "Ang mabuti pa'y huwag ka nang makialam dito kung ayaw mong madamay." Dugtong ng lalaking nagsalita nang hindi siya makasagot. Matiim ang anyong sinalubong ni Jose Philip ang mga mata nito. "Aba, pare, may balak pa yatang lumaban." Nakangising wika ng isang kasama ng lalaki. "Turuan kaya natin ang leksyon." Susog naman ang isa pa. Biglang bumukas ang pintuan ng unahan ng kotse. Nanaog doon ng isang lalaking hindi nalalayo sa edad kay Jose Philip. Desente ang ayos nito. Naka-Amerikana at kagalang-galang tingnan. "Senyorito, balak pa yatang makailam ng lalaking to." Wika ng isa sa tatlong lalaki dito. "Pabayaan niyo na siya." Parang walang anumang wika ng lalaking tinawag na senyorito. Wala naman siyang magagawa. "Sige na, ipasok niyo ng senyorita niyo sa sasakyan." Tumalima ang mga inutusan. Kinaladkad ng mga itong babae papasok sa sasakyan sa kabila ng panlalaban nito. Napatiimbagang si Jose Philip. Humakbang siya palapit para sana sumaklolo. Subalit bigla na lamang naglabas ng baril ang kagalang-galang na lalaki at itinutok sa kanya. "Huwag ka nang makailam kung ayaw mong mapahamak." Anito. Kuyumang kamaong sinalubong niya ang mga mata ng lalaki. Ngumiti ito. Isang ngiting pala kaibigan. "Don't worry about her. She's my sister." Medyo sutil kaya kailangang disiplinahin. Sabi nito. "Bakit kinakailangan mo siyang saktan kung kapatid mo siya?" Matigas na wika ng binata. "Hindi ganyan ang tamang pagdidisiplina sa kapatid." Muli ay ngumiti lamang ang lalaki sa kanyang panunumbat. "Minsan, kinakailangan rin nating gumamit ng dahas para paamuhin ang isang tao. Alam kong nagmamalasakit ka lamang sa kanya at nagpapasalamat ako. Huwag ka mag-alala. Ipinapangako kung hindi ko siya sasaktan." Matiim ang anyong tiningnan niya lamang ito. Tumalikod na ang lalaki upang pumasok sa sasakyan. Walang nagawa si Jose Philip, kundi ang sundan na lamang ng tanawang kotseng papalayo. Hindi na niya nakita ang babae dahil madilim ang salamin ng kotse. Nang makalayo ang sasakyan ay isang malalim na paghinga ang pinaalpas ng binata. Ipinasya rin niyang tumalikod, subalit bigla siyang natigilan nang may mapansin siyang isang maputing bagay sa semento. Dinampot niya yon. Isang sobre. Sa ibabaw ay may nakasulat na pangalan ng isang lalaki. Binuksan ni Jose Philip ang sobre at kinuhang papel na nasa loob niyon. Isa iyong liham. Bubuklatin na lamang niya iyon nang marinig niya ang boses ni Frances. Kadarating lamang nito galing sa Amerika. Sinundo ng kanyang Tito Francis David at Tita Monica. Kakatapos lamang nito sa kursong Business Administration sa Boston. At ang pagkakaalam niya ay hindi na ito babalik pa doon. Sa Montana Group of Companies na lamang ito magtatrabaho. "There you are! Kanina pa kita hinahanap." Wika ng dalaga. "Did you find the keys?" "Nakita ko na," sagot niya.
Itinupi niya ang sobre at isinilid sa bulsa sa likuran ng pantalon. Mabuti na lamang at napulot ng gwardya. Sina tito at tita? Nasa kotse. Let's go. Kanina pa ako nagugutom. Sumunod siya sa dalaga patungo sa kotse. Kanina kasi nang paalis na sila, ay wala pala sa kanyang bulsa ang susi ng sasakyan, kaya bumalik siya sa loob upang hanapin yon. Habang daan ay naitanong niya sa pinsan kung meron ba itong nakitang kaguluhan sa parking lot kanina. Pero sinabi nitong wala, nanahimik na lamang siya. Hindi na nawala sa isip ni Jose Philip ang babaeng yun sa parking lot. Kaya kinagabihan ay pinangahasan na niyang basahin ang sulat kahit hindi yun para sa kanya. Pakiramdam niya kasi nagsisinungaling ang lalaking nagpakilalang kapatid nito. Hindi niya malimut-limutan ang nakikiusap na anyo ng babae habang nakatingin sa kanyang malamlam nitong mga mata. Para bang kailangan nito ng tulong. My dearest Conrad, time is running out for me. On the 25th of this month, ay ipapakasal na ako ni Kuya Vladimir kay Constantine Noblejas. At natatakot akong hindi na ako makakatanggi pa kung talagang mahal mo ko. Help me. I need you now. Maghihintay ako sa iyong pagdating. Love, Rebecca Marie. Rebecca Marie. Iyon palang pangalan ng babae. Tama ang kanyang kutob. Nangangailangan nga ito ng tulong. At kung may makakatulong man dito ngayon, yun ay ang lalaking sinulatan nito. Si Conrad, ang nobyo nito. Marahang tinupi ni Jose Philip ang papel. May nobyo na palang babae. Hindi nakapagtataka. Maganda ito. Kahit ilang sandali niya lang itong nakaharap, hindi pa rin niya maikakailang maganda ito. Matangos ang ilong nito, mestesahin at makinis ang malakremang balat. Mukhang nagmula sa isang nakaririwasang pamilya, mahusay magdala ng damit at konfidente. Lahat ng katangiang yun ng babae ay hindi nakaligtas sa kanyang pansin sa kabila ng sitwasyon kung saan sila nagkatagpo. Napakaganda nito. Mas maganda pa yata kaysa sa kanyang mga pinsan at kapatid. Mga kasing taas lang yata ito ni Isabel. Babaeng babae mula ulo hanggang paa. Isang babaeng nangangailangan ng proteksyon mula sa isang lalaking katulad niya. Pero may nobyo na ito. May isang lalaki nang gumaganap bilang tagapagtanggol nito. At hindi alam ni Jose Philip kung bakit may nadarama siyang bigat sa kanyang dibdib sa katotohanan yon. Parang hindi niya gustong isiping may lalaki na nagmamay-ari sa puso ng dalaga. Itinabi niya ang sulat. Pero maya-maya ay kinuha rin niya yon at muling binasa. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip pagkaraan. 25th ng kasalukuyang buwan ng kasal ng babae sa lalaking gusto ng kapatid nito na mapangasawa nito. 20th na, may 5 araw na lang pala bago ang nasabing kasal at ang sulat na yon ay nasa kanyang kamay pa. Kung ipapadala niya ang sulat sa address na nakalagay sa ibaba ng pangalan ni Conrad sa ibabaw ng sobre, ay malamang na hindi na umabot ang lalaki sa araw ng kasal. Hindi na nito maililigtas pa si Rebecca Marie. Wala nang sapat na oras. Kailangan niyang gumawa ng paraan kung gusto niyang matulungan ng babae. Pero ano ang kanyang gagawin? Paano niya ito maililigtas? Biglang nagulong isipan ng binata. Marami ang mga katanungang nagsimulang umusbong sa kanyang isip. Bago pa tuluyang magulo ang kanyang utak, ay binitiwan na niya ang sulat. Pagkatapos ay tumayo at tinungong pintuan. Ayaw niyang pumasok sa isang gulo nang hindi nalalaman ang tunay na sitwasyon. Isa pa hindi niya kilala ang mga taong yon. Mahirap nang makialam pa, lalo na't ni minsan ay hindi niya alam kung ano ang totoo. Baka siya lamang ang magmukhang katawa-tawa sa bandang huli. Samantala ay galit na galit si Vladimir sa pagtatangkang tumakas ng bunsong kapatid, kung kaya lalo nitong hiligpitan ng dalaga. Kung dati ay grounded lamang si Rebecca Marie, ngayon ay ikinulong na siya sa kwarto ng kanyang kuya. Wala namang magawa ang dalaga kundi ang mapaiyak na lamang. Alam niya naman na kahit anong kanyang gawin ay wala siyang magagawa laban sa kapangyarihan ng panganay na kapatid. Masasaktan lamang siya kung lalaban siya. Ang buong akala niya ay makakalaya na siya sa kalupitan ng kanyang kuya kanina. Subalit nabigo siya. Naabutan siya nito at ng mga tauhan nito sa airport, kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang kaibigan na tutulong sa kanyang makalayo sa Maynila. At naibalik sa bahay na yon na nagsisilbing kulungan niya. Ang masakit pa, nawala ang liham na naisana niyang iparating sa kaisa-isang taong maaaring makatulong sa kanya kung sakali mang hindi siya magtagumpay sa kanyang balak na pagtakas. Hindi niya alam kung nakaninong sulat na yon. Ang dalangin lang niya, magmalasakit ang taong makabasa ng naturang sulat na yon at ipadala sa address na nasa ibabaw ng sobre. Sa ngayon, iyon na lamang ang natitira niyang pag-asa. Hindi niya alam kung bakit siya tinatrato ng ganoon ng nakatatandang kapatid.
Hindi niya alam kung bakit pilit siya nitong ipinakakasal sa lalaking hindi niya mahal. Ang tanging alam niya, desidido sa gusto nito ang kanyang kuya Vladimir at gagawin nitong lahat masunod lamang ang nais nitong mangyari. Nahihirapan na siya sa kanyang kalagayan, pero ang hirap na yun ay wala kumpara sa takot na kanyang nararamdaman sa nalalapit niyang kasal kay Constantine Noblehas. Pakiramdam niya ay papalapit ng araw ng kanyang kamatayan. Kung may magagawa lamang siya para pigilin ang mga araw, gagawin niya. Ngunit wala siyang kapangyarihang gawin yon. Imposible ang kanyang iniisip. Nais man niyang pilitin ang sariling gustuhin na lamang ang nakatakdang mangyari, ay hindi rin niya magawa. Parang hindi niya maaatim na magpakasal sa lalaking hindi niya mahal. Hindi niya kayang isiping magiging asawa niyang isang taong labis niyang kinamumuhian. Kung sana ay may magagawa lamang siya. Pero babae lamang siya, babaeng mahina. Wala siyang ibang magagawa kundi ang umasa na lamang na makakarating kay Conrad ang kanyang sulat. At ito ay darating bago ang araw ng kanyang kamatayan. Wala siyang magagawa kundi ang umasam na may isang taong darating upang siya ay iligtas mula sa masalimuot na sitwasyong kanyang kinasasadlakan. Sana ay may dumating na isang lalaking nakahandang magbuwis ng buhay para sa kanyang kalayaan. Sana. Napabalikwas ng bangon si Jose Philip. Habol niya ang paghinga, kasama ng kanyang panaginip. Isa iyong bangungot. Tila nakakapangilabot. Hindi niya alam kung bakit niya kinakailangan managinip ng ganoon. Sa dinami-dami naman ang pwede niyang mapanaginipan. Bakit si Rebecca Marie pa? At napakasama pa ng kanyang panaginip. Para siyang malulunod kanina. Parang totoong-totoo ang lahat. Nakita niya si Rebecca Marie sa kanyang panaginip. Unti-unting nilalamon ng alon habang humihingi ng saklolo. Naroon daw siya pero para namang hindi siya nito nakikita. Tinangka niya itong tulungan subalit bago pa man niya ito mahawakan, ay bigla itong nilamon ng malakas na alon. Sumisid siya para hanapin ito. Ngunit nahindik lamang siya nang makita niya ang dalagang duguan habang pumapaimbulog pa ilalim. Paulit-ulit niya itong tinawag hanggang sa unti-unti siyang pinangapusan ng hininga. Sa puntong iyon siya nagising. Pahilamos na nahaplos ni Jose Philip ang muka. Nabasa ang kanyang palad ng pawis. Sunod-sunod ang malalim na paghingang kanyang pinakawalan upang payapain ang umaalong dibdib. Iisang konklusyong nabuo sa kanyang isipan. Kailangan ni Rebecca Marie ng tulong. At walang ibang makakatulong sa dalaga kundi siya lamang. Wala nang iba pa. Magpalit ka ng magandang damit. Utos ni Vladimir sa nakababatang kapatid. Darating mamaya sina Constantine. Ayaw na ayaw kung haharap ka sa kanya ng ganyan ang suot mo. Gusto kong maging maganda ka sa kanyang paningin. Kuya, hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Naluluhang tanong ni Rebecca Marie sa lalaki. Hindi na, kaya magbihis ka na. Maya-maya lang ay narito ng nobyo mo. Gusto kong harapin mo siya ng maayos. Nagkakaintindihan ba tayo? Kuya, bakit mo ba ako ginaganito? Sa halip na sagutin ito ay tanong niya. Bakit mo ba ako gustong ipakasal sa kanya? Alam mong hindi ko siya mahal. Babalik na naman ba tayo sa usapang yan, Rebecca Marie? Dismayadong wika ni Vladimir. Dahil hindi mo naman sinasabi kung bakit mo ako ginaganito. Gusto kong malaman. Napatiimbagang si Vladimir. Nakapamewang na tinitigan ng matiim ang kapatid. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagpakawala ito ng malalim na paghinga. O sige. Sasabihin ko sa'yo ang dahilan para matahimik ka na. Huminga muna ito na malalim bago nagpatuloy. May balak akong pumasok sa politika sa susunod na halalan. Si Constantine lamang ang inaasahan kung makakatulong sa akin na marating ang gusto ko. Alam mo namang pamilya sila ng mga politiko. Matutulungan nila akong makilala ng mga tao. Alam mo naman yun lang ang pangarap ko, hindi ba? Pero bakit kailangan akong maging sakripisyo? Maraming pa naman sigurong paraan. Aniya, wala nang ibang paraan. Si Constantine lamang ang gustong tumulong sa akin. Malaki na ang ipinupuhunan ko at ayoko mauwi lamang ang lahat sa wala. At tutulungan mo ako. Magtutulungan tayo. Pero kuya, hindi ko mahal si Constantine at alam mo yan. Hindi ako liligaya sa kanya. Katwiran ni Rebecca Marie. Mas mahalaga pa ba sa iyong pansarili mong kaligayahan kaysa sa ikabubutin nating lahat? Kuya, hindi ko siya mahal. Mahirap bang intindihin yun? Natututunan din ang pagmamahal. Kuya, tama na. Matigas na wika nito. Kahit anong sabihin mo, ay hindi na magbabagong isip ko.
Magpapakasal ka kay Constantine sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang magagawa at alam mo yan. Kuya, you're so unfair. Unfair na kung unfair. Basta ang gusto ko, ang masusunod. Magbihis ka na. At wag na wag mong paghihintayin si Constantine kundi malilintik kang kasakin. Banta pa nito. Pagkasabi niyon ay iniwanan na ni Vladimir ang bunsong kapatid. Masama man ang loob ay sinunod na lamang ni Rebecca Marie ang lalaki. Kahit naman ano ang kanyang gawin ay ang utos pa rin ito ang masusunod. May kumatok sa pintuan ng opisina ni Jose Philip. Bukas yan. Pumasok si Frances. Sa kasalukuyan ay on training ito para sa posisyon ng Vice President for Circulation. Hindi ka pa ba uuwi? Takang tanong ng dalaga nang makitang marami pang papeles na nakatambak sa kanyang mesa. Magpa-past 5 na. Mauna ka na, marami pa akong aasikasuhin. Overtime? Sort of. Napailing na lamang si Frances. O siya, sige, mauuna na ako. Sa bahay na lang tayo magkita. Paalam nito. Tinungo na nito ang pinto. Muling isinubsob ni Jose Philip ang sarili sa trabaho ng mapag-isa. Bandang 6:00 nang makadama siya ng pangangawit. Isinendal niya ang ulo at mariing pumikit. Araw-araw, lalo na kapag Lunes hanggang Miyerkules ay marami siyang pinipirmahang mga papeles. Hindi biro ang magkaroon ng isang mataas na posisyon sa isang napakalaking kumpanya. Maglilimang buwan na magmula ng gawing group of companies ang mga negosyong pag-aari ng 3 pamilyang naninirahan sa Montana. Pinangalanan itong Montana Group of Companies. Siya, tulad ng kanyang mga pinsan na nagtatrabaho sa kumpanya, ay may mataas ng katungkulan. Bilang Executive Vice President for Planning of Production, hindi madali ang kanyang gawain. Maaga siyang pumapasok at madalas ay gabi na kung umuuwi. Pero kahit pagod siya, masaya rin naman siya sa kanyang trabaho. Kahit paano hindi pa rin naman niya napapabayaan ang kanyang hilig. Sa katunayan ay handa na siya sa paparating na malaking kompetisyon. Nagaganapin sa Brazil. Hindi makakalahok si Anthony, kaya siya lamang ang inaasahan ng bansa ngayon na mag-uuwi ng tagumpay sa gaganaping torneo. Nang muling mapadilat ang binata, ay tulalang napatingin siya sa puting papel na nakaipit sa vase. Kinuha niya yun at binuklat. Paulit-ulit niya yung binasa. Hindi na siya nagsawa. Makita lang niyang magandang sulat kamay ni Rebecca Marie ay gumagaan na ang kanyang pakiramdam. Parang napapawi ang kanyang pagod. Hindi niya maintindihan ang kanyang damdamin. May nararamdaman siya sa tuwing maaalala niya ang dalaga na hindi niya maipaliwanag kung ano. Isang damdaming bago sa kanya. Makaraang basahin ng ilang ulit ang sulat ay muli niya itong itinabi. Hinarap na niya ang mga trabaho. Bandang 7:00 nang ipasya niyang umuwi na. Iniligpit na niyang mga papeles sa kanyang mesa. Sa pinakailalim na yun ay nakita niya ang daily newspaper. Hindi pa niya yun nababasa. Nagbasa-basa muna siya habang nagpapahinga. Bigla siyang natigilan na mabasa niyang isang wedding announcement sa bandang hulihan. Binasa niya yon. Napatangu-tangu ang binata. Ngayon ay alam na niya kung ano ang gagawin. Araw ng Huwebes. Araw ng kanyang kamatayan. Kahit ano ang kanyang gawin ay hindi mapigil-pigilan ni Rebecca Marie ang mga luha. Habang inaayusan siya ng beautician, ay panay ang kanyang iyak. Hindi na yata darating si Conrad. Marahil ay hindi nakarating dito ang kanyang sulat. Wala nang tutulong pa sa kanya. Kailangan na niyang pag-aralang tanggapin ang lalaking nakatakda niyang pakasalan kahit gusto niya itong kamuhian. Pagkatapos ng kasal ay magiging asawa na niya ito. Maya-maya ay pumasok si Vladimir upang sunduin ang kapatid. Napuna nitong mga luhang naglalandas sa pisngi ng dalaga. Oh, ano na naman bang iniiyak-iyak mo? Ayusin mong sarili mo. Nakakahiya sa pamilya na mapapangasawa mo. Yamot na wika nito. Ano bang nangyayari sa'yo? Kuya, sa huling pagkakataon, nakikiusap ako sa'yo. Please, pigilin mo ang kasalang ito. Ayokong makasal kay Constantine. Ayoko. Umiiyak na samo niya. Nagbabaka sakaling magbabagong isip ng kapatid. Ano ka ba? Matigas na wika ng lalaki. Hindi na tayo pwedeng umatras. Nakahanda ng lahat. Pwede pa, kung gugustuhin natin. Huwag tayong pumunta sa simbahan nang sa gayon ay hindi matuloy ang kasal. Desperado ng wika niya. Nasisiraan ka na ba? Hindi pwede ang sinasabi mo. Gusto mo bang ako naman ang pagbunto na ng galit ng kanyang pamilya? Pero kuya, hindi ko mahal si Constantine. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo yan? Please kuya, maawa ka naman sa akin. Hindi ako liligaya kay Constantine. Matigas na umiling si Vladimir.
Hindi na maaari. Kung kinakailangan kalad ka rin kita patungo sa simbahan, matuloy lang ang kasal, gagawin ko. Kaya mabuti pang tumahimik ka na kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas. Galit na turan nito. Kuya, narinig mo ang sinabi ko. Nawalan si Rebecca Marie ng kibo. Tahimik na lamang siyang umiyak. Yun lang naman ang kanyang magagawa. Ayaw siyang pakinggan ng kapatid. Halika na. Hinawakan siya nito sa kamay at hinila palabas ng silid. Tahimik siyang sumama sa kapatid. Panay ang iyak niya habang nasa daan. Kahit tinitingnan siya ng masama ng kapatid ay hindi siya tumitigil. Ano ang kanyang magagawa kung ayaw magpaawat ng mga luha sa pagpatak? Tao lamang siya at nakakadama ng paghihirap ng kalooban. Tumigil ka na nga din sa kaiiyak mo? Inis na saway ni Vladimir. Ano na lang ang iisipin ng mga tao kapag nakita kang ganyan? Sinasabi mo bang magkunwari ako, kuya? Sarkastikong aniya sa basag na tinig. Sinasabi mo bang umakto akong masaya kahit hindi naman? Yun bang gusto mong gawin ko? Ang magpanggap? Oo, dahil ayokong may marinig na hindi maganda. Gusto kong isipin ng lahat na masaya ka. Pwes hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang magpanggap na masaya. Dahil hindi ako masaya sa nangyayari. Hindi! Napasubsob siya sa mga palad. Nagtagi sa mga ngipin ni Vladimir. Sa halip na magsalita pa'y ibinaling nito sa ibang direksyon ng paningin. Dahil sa tagong bahagi ng dibdib nito, nais rin itong tutulan ng nakatakdang mangyari. Dangan nga lamang at dinadaig ito ng sobrang paghahangad sa kapangyarihan. Makaraan ng ilang sandali ay narating nilang simbahan na pagdadausan ng kasal. Ayusin mong sarili mo. Nakakahiya kung makikita ka ng mga taong ganyan. Hani ni Vladimir. Kuya, pinalnampas siya ko, Rebecca Marie. Kaya huwag ka nang magsayang pa ng oras. Matigas na wika ng lalaki. Bumaba ka na. Walang nagawa ang dalaga kundi tahimik na bumaba. Yumuko siya upang itago ang mga luha. Nakita niya si Constantine, nakangiti ito sa kanya. Halika na. Hinawakan siya ng kapatid sa siko. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Parang gusto niyang tumakbo pero hindi niya magawa. Nahiling niya na sana'y lamunin na lamang siya ng lupa nang sa gayon ay hindi na siya mahirapan pa. Nagsimulang tumugtog ang piano. Lalo lamang napaiyak ang dalaga. Unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa. She was about to give up her hope nang bigla na lamang may isang lalaking lumitaw at walang takot siyang inagaw mula sa kanyang kuya Vladimir. Ang buong akala niya'y imahinasyon lamang niya ito. Likha ng kanyang matinding pagnanais na makatakas sa kasal. Ngunit nang maramdaman niyang mainit na palad ng lalaki na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, napatunayan niyang hindi na lamang yun isang panaginip. Namalaya na lang niyang tumatakbo na pala siya at sumasama sa estranghero palayo sa simbahan. Napalingon siya nang marinig niyang malakas na tinig ng kanyang kapatid. Huwag ka nang lumingon. Kailangan makalayo tayo dito. Wika ng lalaki. Napatingin siya sa mukha nito. Ikaw?